ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na po'y magsimula sa ating gawain ngayong umagang ito. At pilingan ko lamang po kung kayo nasa inyong tahanan, mga members na nanonood ng aming service ngayon, ay ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pananambahan sa umagang ito. Amen. Awitin po natin ang He Lives. Awitin po natin ang He Lives. I serve a risen Savior. Amen. Ready, sing. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hands of mercy. I hear His voice of cheer. And just the time I need Him is always near. He lives, like Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Second verse. In all the world around me, I see His loving care. Grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today.
and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. That's verse. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, to those people who find. No other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You are asking how I know He lives within my heart. Amen. Sige po, tayo muna ay sandaling manalangin para sa ating opening prayer. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sa kami po, Lord God, daraos na naman, O God, ng panambahan. Sa umagang ito, hinihiling ko lamang po, Lord God, ang inyong banal na Espiritu, Lord God, na siya pumagitna sa aming lahat, O God. Kung kami man, O God, sa aming mga tahanan, O God, kami po, Lord God, ay inyo pong pag-ingatan, Lord God. Hinihiling ko po, Lord God, na kami po, Lord God, ay lukuban ninyo, Lord God, ng inyong kabanalan sa aming preaching, O God, na papakinggan sa inyong salita. Hinihiling po namin, O God, nandun po, Lord God, ang inyong pong pag-convict, Lord God, sa puso ng bawat isa mga makikinig, Lord God, sa mga iba pa man nanonood, O God, sa aming service ngayon, O God. Hinihiling po namin na magligtas ka po sa umagang ito, Lord God. Ikaw na po siyang batoy mag-bless, O God. Patnubayan mo rin, O God, ang aming pastor, O God, na siyang magbabahagi na inyong salita. Hinihiling po namin, O God, ang inyong pong kabanalan, O God, na siyang mangungusap sa kanyang puso, Lord God. At kami po, Lord God, ay ma-challenge, O God, sa inyong salita, Lord God. So lamang ang lahat ng papuri at pasalamat sa aming pangalan lamang ni anak na si Jesus. Amen. Sige po, mawit pa po tayo na isa pang awitin. All hail the power of Jesus' name. All hail the power of Jesus' name. Sige po, the first verse now, sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Second verse. Ye chosen seeds of Israel's grace, ye ransom from the fall. Hail Him who saves you by His grace and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by His grace and crown Him Lord of all. Third verse. And every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to Him all majesty ascribe and crown Him of all. To Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. Sige po. Tayo na po ay tawagin po natin ating pastor. Salamat anak sa mga magagandang awitin na pinaawit sa umagang ito. Muli po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at kukunin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni San Juan, Kabanata 14, talatang 1 hanggang 3.
John chapter 4, verses 1 to 3. Buksan natin ang ating mga Bible sa Book of John, chapter 14. Babasahin ko po at sundan ninyo na inyong paningin. Sabi po ng banal na kasulatan, John chapter 14, verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Huling talata. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Tayo muna ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po muli Panginoon na sa pamagitan po ng inyong biyaya ay maipahayag muli ang inyong dakilang mensahe mula po sa inyong salita, dakilang Diyos. Muli po, itinataboy po namin ang gawa ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Hayaan niyo ang banal na Espiritu ang siyang mangusap. At Lord, ang inyong pong lingkod ay gabayan niyo po at patubayan. Wala po akong magagawa kung wala kadakilan Diyos. Nawa, mabigyan po namin ng papuri, lolahati, ang iyong pangalan. Katagpuin mo nga po kami, dakilan Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Lalo na sa mga kapatiran po namin na nasa kanilang mga tahanan. Salamat po muli, dakilan Diyos, sa pamamagitan pa rin yung anak na si Kristo Jesus. Muli ito po ang aming dalangin. Amen. At amen. Dito po sa ating binasa ay inaliw po ng Panginoong Jesucristo ang mga mananampalataya noong kanyang kapanahunan. Alam po ninyo, ginagawa po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit nung bago siya mamatay, in-reveal po niya sa kanyang mga disciple yung pagkamatay niya o siya ay mamamatay. Pero po, inaliw po sila ng Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan po? Sinabi po ng Panginoong Jesucristo na pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Ganyan po pinalakas ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disipulo o mananampalataya patungkol sa kanyang kamatayan. Hindi po ito mauuwi sa pagiging talunan ng Diyos o pagiging talunan ng ating Panginoong Jesucristo, pero sinasabi niya sa kanyang mga disciple, ako'y mamamatay, hindi ito sa pagiging talunan, kundi ito ay sa pagiging matagumpay, sapagkat pagkatapos ng 3 araw, ako ay muling mabubuhay. At ganun nga ang nangyari. At dito po sa talata na ating binasa, nireveal din po ng Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya na pagkatapos na siya ay mabuhay na muli, ay hindi po siya mananatili kasama ng kanyang mga disipulo, kundi siya po ay babalik na doon sa langit. Kaya nga po, dito makita natin na nagbigay siya ng mga encouragement sa kanyang mga mananampalataya. Ang ating pong tema ngayong umagang ito, inaliw ni Kristo ang mga mananampalataya tungkol sa kanyang muling pagparito. Hindi po madali sa mga tagasunod ni Kristo nung panahon na nasaksihan yung kanilang yung mga milagro o yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo pagkatapos ay aalis at iiwanan sila ng ating Panginoong Jesucristo. At alam po yan ng ating Panginoon. Kaya po, bago mangyari yon, nagbigay po ng pang-aaliw o comfort, encouragement ang ating Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya patungkol sa kanyang muling pagbalik. Kaya ito po ang ating titignan. Inaliw ni Kristo ang mga mananampalataya patungkol sa kanyang
pagbalik o muling pagparito. Alam po ninyo, tayo po ay nahaharap sa isang crisis, hindi lamang sa ating bansa. Marami sa ating mga babayan natatakot. Kanina lang may kausap ako, natatakot siya. Dahil nagkaroon ng bagong kaso na naman malapit dito sa atin ng COVID-19. Kaya nga mga kapatid, marahil naramdaman ng Panginoong Jesucristo yung takot doon sa mga mananampalataya nung kapanahunan niya na kapag siya ay babalik na sa langit, ay sila ay magugulumihanan sapagkat yung dating kasama nila na nagunguna sa kanila ay mawawala na. Kaya nga napakabuti mo na mga kapatid ng ating Panginoon. At ang sabi niya dito sa verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Hindi ko kayo iiwanan. Na nagugulumihanan. Comfortless. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tinauna na po niya. Inreveal na niya yung kanyang pag-alis sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tagasunod. At kanyang inaliw ang mga ito. Titignan po natin mga bagay kung paano po inaliw ng Panginoong Jesucristo ang mga mananampalataya. Alam po ninyo, sa panahon ng ito, we need comforter. Kailangan po natin ng mga aliw. Habang tayo ay nakikipagbaka dito sa COVID-19. Meron po tayong series of lesson na tinatahak ngayon dahil ito po ay tanda ng malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, nawa maaliw po tayo ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kabila na kuminsan ay nalungkot tayo, kuminsan nararamdaman natin, nakakulong lang tayo sa ating tahanan, pero wag po nating kakalimutan, meron pong Diyos na hindi po tayo iniiwanan, meron pong Diyos na nag-aaliw sa atin, mga kapatid. At unang makikita po natin dito, kung paano po inaliw ng Panginoong Jesucristo ang mga mananampalataya. Sabi po niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Unang punto po na ating titignan, pagpapalakas ni Kristo sa ating pananampalataya. Believe in God, believe also in me. Nang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong mag-alala, huwag maglumihanan ng inyong puso. Alam po ninyo mga kapatid, hanggang ngayon di pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya po malawak po itong sinabi ng Panginoong Jesucristo, let not your heart be troubled. Hindi lang po yan sa kapanahunan ng habang kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Ito po ay sa kapanahunan hanggang ngayon at hanggang hindi bumabalik ang Panginoong Jesucristo. Let not your heart be troubled. Huwag maglumihanan ang inyong puso hanggang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Pinalakas ng Panginoong Jesucristo ang pananampalataya ng mga mananampalataya. At pinapalakas din ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita ang ating pananampalataya ng mga anak niya na hanggang siya ay dumating, ay hindi po tayo magulumihanan o mag-alala. Kaya nga may mga ibinigay po na pananalita ang ating Panginoong Jesucristo upang wag po tayong mag-alala. At magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang sabi niya po dito, sa verse 27, peace I leave with you.
My peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, mula ngayon, huwag maglumihanan ang iyong puso, ako'y muling babalik. At habang hindi ako'y bumabalik, huwag kayong mag-alala sa inyong kinabukasan. Huwag kayong mag-alala kung ano ang mangyayari. Kung makakita man kayo ng mga sign na kamukha nito, let not your heart be troubled. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I will come again. Kayo nang titignan natin mga kapatid. Yung mga pangako ni Kristo habang hindi siya dumarating sa mga mananampalataya. Mga kapatid, aminin man natin o hindi, ang talagang nagbibigay ng kaguluhan sa puso natin o pag-aalala sa isip natin ay yung ating pangangailangan sa araw-araw. Di po ba? Lalo na po tayo ngayon ay naka-quarantine. Walang trabaho. Sabi nga ng isang taxi driver, mahirap. Kung sa mahirap, walang pagkukunan. Ang kailangan, pagkain. At kahit nga nung may trabaho, marami mga tao nag-aalala sa kung anong kakainin sa araw ng bukas. Di po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, huwag maglumanan ng iyong puso. Habang di siya dumarating, meron siyang pangako. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 25 o Matthew chapter 6 verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Pansinin po natin mga kapatid. Kung paano po tayo inaaliw ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-aalala tayo sa ating kakanin, saan tayo kukuha, ano ang ating dadamitin, pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ang amang nasa langit, pinapakain niya ang mga ibon sa parang, hindi ba higit na mas dakila kayo? Pakakainin tayo ng ating Panginoon. Huwag kang mag-alala kung ano ang meron sa araw ng bukas. Sapagkat ang sabi po sa verse 34, take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient, sapat. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesucristo, let not your heart be troubled. Aalis ako ngayon. Huwag kayo muling babalik, pero habang wala ako, huwag kayong mag-alala. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong dadamitin, lalo na po ngayong quarantine, hindi po tayo makalabas ng bahay. Tayo po ay inaaliw ng Panginoong Jesucristo na kung meron mong paghihirap, isang araw siya ay muling babalik at kukunin niya tayo. Kaya nga mga kapatid, pinapalakas ng Panginoong Jesucristo ang pananampalataya, ang kalooban ng mga katagasunod niya, mga disipulo niya, nung kapanahunan niya. Huwag kayong mag-alala. Wow, kapatid, ito po ay pangako ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay sinabi ng Panginoong Jesucristo nung siya nandito sa lupa. Huwag niyong isipin kung ano inyong kakainin, kung ano inyong dadamitin. Ang kailangan lang natin gawin mga kapatid, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ni Kristo, peace I leave unto you. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kung hindi po siya nangako. Na tayo ay papakainin ng Ama. Hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan.
Pero ipinangako po yan ng Panginoong Kristo. Ang kailangan lang, unahin mo ang kahiraan ng langit. Meron pong isang magsasaka, siya po ay may-ari ng malawak na lupain o sakahan. Nag-hire po siya ng mga tao. Pero hindi po namimit ng mga taong ina-hire niya yung standard, yung ine-expect niya na marahil siguro ay yung dami ng ani na aasahan niya pagdating ng tag-ani. Hindi po namimit ng mga ng mga magsasaka na hina-hire po niya. So, inaalis niya po lahat yan. Until such time, meron pong kahuli-hulihang nag-apply sa kanya, isang magsasaka. At tinanong niya ito sa simpleng tanong. Ang sabi niya, bukod sa pagsasaka, ano pa ang kaya mong gawin? Sumagot po yung aplikante, yung magsasaka na nag-a-apply. Sabi niya, ang kaya ko pang gawin ay matulog ng mahimbing sa gabi. Nagulat po yung nag-hire, pero dahil desperado na po siya sa lahat ng taong na-hire niya, ay hinire na rin niya ito dahil marunong din naman magsaka. Kahit na doon sa kanyang puso't isipan ay mayroong pag-aalinlangan doon sa sagot ng taong ito kung ano pa ang kayang niyang gawin. Pero niyo, sabi niya, ang kaya kong gawin ay matulog ng mahimbing sa gabi. At dahil nga desperado na ito, siguro wala nang ibang aplikante, tinanggap na lamang niya at nagtrabaho sa kanya. At isang gabi, nagkaroon po ng malakas na bagyo, malakas na ulan. Lumabas po itong may-ari ng sakahan at kinakatok po niya yung taong nag-apply sa kanya, hindi po magising, talaga pang tulog na tulog. Para bang ang ating Panginoong Jesucristo na mahimbing na natutulog habang nandoon sa gitna ng laot at mayroong unos. Niyayanig na niya yung pintuan pero hindi po magising ang taong ito. Ang ginawa po ng may-ari ng sakahan, siya po ay humayo at tinignan po niya yung mga pinatuyong, pinatuyong palay at tinignan niya yung kanyang kamalig kung ano bang nangyayari sapagkat napakalakas po ng ulan. At alam po ninyo kung ano ang kanyang nasaksihan? Lahat po ng palay na nakabilad, na isako na, nailagay na sa kamalig. At ang kamalig, tinignan niya, saradong-sarado, walang anumang mababasa doon sa loob. At ang sabi niya, kaya pala ito, nakakatulog ng mahimbing sa gabi sapagkat tinatapos niya ang kanyang trabaho sa araw. Ano po mapapansin din natin dito mga kapatid? Bago po tayo matulog ng gabi, meron na pong naghanda sa pangangailangan natin para sa araw ng bukas. Maaari ka nang matulog ng mahimbing sa gabi sapagkat ang naghanda po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag ka nang mag-alala, sabi dito, sa iyong kakainin sa araw ng bukas, pakakainin ka na yung mga nasa langit. Hindi naman po tayo tinuturuang maging tamad. Kundi meron pong kaparaanan ng Diyos na ibibigay sa atin, na gagawin natin para may provide po ang ating pangangailangan. Pero hindi ka na po mag-aalala kung saan mo kukunin, kung paano mo kukunin. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos.
So, sa ating mga mananampalataya, habang di po bumabalik ang ating Panginoon sa Kristo, meron po siyang pangako. Ipoprovide niya ang ating pangangailangan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus concerning you. Ganun din doon sa verse 6, Philippians chapter 4, verse 6. Sabi po dito ni Apostol Pablo, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Huwag mo nang isipin ang mga bagay-bagay. Magtiwala ka sa Diyos. Manalangin ka sa Panginoon. Tumawag ka sa Diyos. Kaya nga anong sabi ng aklat ng Salmo 23, talatang 1, ang Diyos ang aking pastol, ang aking Panginoon. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi na ako mangangailangan. May kailangan pa rin tayo. Lamang, ibig sabihin nito, pinuprovide ng Panginoon yung ating pangangailangan. Ito po, Panginoon, mga kapatid, bagay na inaaliw ni Kristo ang mga mananampalataya. Let not your heart be troubled. Habang hindi ako dumarating, ang amang nasa langit, isusupply ang inyong pangangailangan. Habang tayo ay nasa quarantine, isusupply ng Panginoon ang ating pangangailangan. Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Let not your heart be troubled. Huwag kang mag-alala. Kahit na ikaw makaramdaman, huwag kang mag-alala. Hindi lamang ipinuprovide ni Kristo, ipinuprovide ng Diyos ang ating pangangailangan, pinapagaan pa niya ang ating pasanin. Matthew 11:28. Ang sabi po dito, Mateo 11, kabanatang 28. Come unto me, sabi ng Panginoong Jesucristo, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya mga kapatid, kung meron ka pang pasanin sa umagang ito, isa lang ang dapat mong gawin, huwag kang mag-alala. Ilagak mo kay Kristo ang iyong pasanin. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Habang hindi bumabalik ang ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Yung mga pangangailangan ninyo, ipoprovide niya. Yung mga pasanin ninyo, pagagaanin niya. Ibigay mo lang kay Kristo ang iyong pasanin at pasanin mo ang sa Kanya sapagkat ang Kanyang pasanin ay lubhang napakagaan. Ano ba ang nagbibigay sa iyo ng pag-aalala o kawalang kapayapaan sa oras na ito? Lalahanin mo ang sinabi ng Panginoong Kristo. Let not your heart be troubled. Huwag maluglahanan ang iyong puso. Huwag kang mag-aalala. Ganito po inaliw ng Panginoong Jesucristo ang mga mananampalataya nung inireveal niya na siya aalis at muli siyang paparito. Kaya mga kapatid, siya rin namang pang-aaliw na binibigay ko sa inyo ngayon. Ano man ang kalagayan mo, huwag kang mag-alala. Andyan ang ating Panginoon. Hindi lang yung mga kapatid, binigyan pa niya sila ng katiyakan. Ang sabi po sa talatang 4, para po hindi sila mag-alala. And whither I go, ye know the way. Or,
Whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Tumugon ng Panginoon Kristo sa talatang 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Natin na niyo, binigyan sila ng katiyakan para wag sila mag-alala. Panginoon, hindi kami makakapunta. Saan ka ba? Saan ka ba pupunta, Panginoon? Hindi namin alam daan. Pero sabi ni Kristo, alam ninyo ang daan kung saan ako tutungo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tingnan niyo yung katiyakan na binigay ng ating Panginoong si Kristo. Amen? Kung tayo man ay hindi natin maantay yung pagbalik ni Kristo at kunin niya tayo ngayon mga kapatid, alam natin ang daan at meron tayong katiyakan, si Kristo ang daan at alam natin kung saan tayo tutungo, sa piling ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw hindi mo maantay, sabi nga sa mga disciple muli, maraming ito yung gusto niyang sabihin, kung hindi niyo mamantay ang aking muling pagbalik, meron kayong katiyakan na kapag kayo mawala dito sa lupa, doon kayo tutungo sa akin sapagkat alam ninyo kung ano ang daan. Ako yun. Kung mamantay-man tayo dito sa lupa, may karamdaman ka, huwag kang mag-alala. Alam mo yung daan. Sino? Si Kristo. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, we are confident. I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ako'y nakatitiyak, sabi ni Apostol Pablo, na kung mawalay man ako sa katawang lupang ito, ay siya namang ako'y paroroon sa piling ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat si Apostol Pablo, natanggap niya po ang daan, ang katiyakan. Sino po? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kawanin, bakit ka mag-aalala kung anong kalagayan mo sa lupa? Meron ka namang katiyakan kung saan ka tutungo pagkatapos ng buhay sa lupa. Habang nabubuhay ka, ipoprovide ka ng Panginoon. Tama ba? Kaya nga sabi ni Kristo, ako'y aalis, pero huwag kayong mag-alala. Manalig kayo sa Diyos. Manalig din kayo sa akin. Ganito po, inaliw ni Kristo ang mga mananampalataya patungkol sa kanyang pagbalik muli. Pinapalakas o pinalakas ang kanilang mga pananampalataya. Pangalawa, sabi po niya dito, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amen? Sabi ni Kristo, ako'y aalis. Upang ipaghanda ko kayo ng kalalagyan. Pangalawang punto natin, inaliw po niya ang mga mananampalataya sa paghahanda. Paghahanda ni Kristo ng ating tahanan. Paghahanda ni Kristo ng ating tahanan. Amen? Kaya dito mga kapatid, makita natin, sa aking tahanan ay maraming mansyon. Kung titignan po natin ang mansyon, ang sabi po ng dictionary, the large house of wealthy person. Malaking bahay ito, mansyon. Malaking bahay, hindi maliit, hindi simple. Malaking bahay at tinitiran ng mayayamang tao. Kaya mga kapatid, hindi ka mahirap. Amen? Kahit wala kang pera, huwag mong sabihin mahirap ka. Mayaman ang Panginoon.
At ganito po niya inaliw ang mga mananampalataya. Ipaghahanda ko kayo ng inyong tahanan sa langit. Kaya mga kapatid, meron tayong tahanan sa langit. Isang tahanan na hindi gawa ng kamay ng tao. At ang sabi ng banal na kasulatan, mansyon. Hindi ko alam kung gaano kalaki. At mga kapatid, huwag kang mag-alala kung anong kalagayan mo dito sa lupa. Sapagkat doon sa langit, meron tayong tahanan. Tignan niyo yung awit na mansion over the hilltop. Napakaganda. Sa Tagalog, kahit na kubo. Napakaganda awit nito. Sabi po dito, kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupay, may kasiyahan. Ito po awit ng mananampalataya na kahit kubo lamang o kubo ang kantahanan dito sa lupa, meron pong kasiyahan. Ano po yung kasiyahan na yon? Ang sabi dito, pagkat sa langit, may naghihintay na kahariang gintong lantay. Amen, mga kapatid? Tingnan mo. Kahit anong kalagayan mo, o kaya nangungupahan ka lang dito sa lupa, wala kang sariling tahanan o bahay kubo, ang iyong tahanan, mga kapatid, dapat merong kagalakan. Parang ganito ibig sabihin ni Kristo, kahit anong kalagayan mo, magalak ka. Bakit? Sapagkat doon sa langit, ay may naghihintay na kahariang gintong lantay. Tama ba? Amen? Kung dito, wala ka ng pag-asang magkaroon ng sariling bahay, ay doon, mga kapatid, meron kang mansyon. Ganito tayo inaaliw ng ating Panginoong Kristo. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay dusap saklap, warang sariling tirahang tiyak. Doon sa langit, ako'y may lahat. Amen? Wala kang tirahan tiyak, wala kang salapi, wala kang ari-ariang marami, mga kapatid, o sabihin natin 0-0, wala. Pero doon sa langit, tayo'y may lahat. Purihin ang ating Panginoon. At habang tayo ay narito sa lupa, mga kapatid, pansinin nyo, habang tayo narito sa lupa, nandoon ang ating Panginoong Kristo at inihahanda ang ating kalalagyan. At pagdating natin doon, nakahanda na. Purihin ang Panginoon. Amen? Ganito po, inaaliw ni Kristo ang mananampalataya patungkol sa kanyang muling pagbalik. Magantay lang kayo. Inihahanda ko pa yung kalalagyan nyo rito. At pag napaghanda ko na, babalik na ako. Purihin ang ating Panginoon. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito. Ganun pala yun. Huwag tayong maawa sa sarili natin. Huwag nating kaawaan ang ating sarili. Huwag nating kaawaan ang kapwa natin mananampalataya kapag merong kahirapan. O kung anumang kalagayan natin dito sa lupa. Tayo po ay naglalakbay lamang dito sa lupa. Naglalakbay lamang tayo hanggang tayo ay humantong doon sa palasyo. Purihin ang ating Panginoon. Amen? Hindi tayo taga rito. Tayo manlalakbay lamang. Tayo po ay tagalangit. Amen? There is no better place like home. At yung tahanan na yan, para sa mga mananampalataya, para sa iyo at sa akin, ay sa langit.
Purihin ang Panginoon. Kaya ngawitin natin yung chorus. Ang sabi dito, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Praise the Lord. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung titignan natin mga kapatid sa Romans chapter 8 verse 18, ito po ang sinasabi. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Praise the Lord! Ang ating paghihirap dito sa lupa ngayon, mga kapatid, ay hindi po maikukumpara doon sa gloria na i-reveal, ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating natin doon. Pansamantala lang naman yung paghihirap natin dito eh. Doon po walang hanggan. Kaya mga kapatid, huwag mong kaawaan yung sarili mo. Ganyan po inaliw ni Kristo ang mga mananampalataya. Ipaghahanda ko kayo ng kalalagyan. Kaya ngayon, pinaghahanda tayo ng Panginoong Kristo ng kalalagyan. Hindi lang basta isang balit na lugar, pero sabi dito, mansion. Purihin ang ating Panginoon. Naaaliw ba kayo mga kapatid? Huwag tayong mainip. Marami nagsasabi, Pastor, noon pa sinabi, babalik ang Panginoon sa Kristo, bakit ngayon wala pa? Huwag kang mainip. Aliwin mo ang sarili mo. Sa pamagitan ng pag-aliw ni Kristo, ipinaghahanda ka niya ng mansyon sa langit. Ang langit ay isang lugar na kung saan wala ng kalungkutan. Ang langit ay isang lugar na kung saan wala na pong pagluha o pagtangis. Ang langit ay isang lugar na kung saan wala na pong kapighatian. Ang langit ay isang lugar na kung saan wala na pong karamdaman. Ang langit ay isang lugar na kung saan wala na pong kapintasan. Ang langit ay isang lugar na kung saan wala na pong gabi. Ito po ang lugar na isang perpektong pamumuhay. Ito po ay isang lugar ng perpektong gobyerno. Ito po ay isang lugar na perpektong syudad. Ito po ay isang lugar na walang bahid o walang anumang kasalanan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, naway naaaliw po tayo sa ating pinag-uusapan. Huwag mong isipin yung kalagayan mo ngayon. Ang isipin mo, yung magiging kalagayan mo pagbalik ni Kristo. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating pabayaan ang ating paglapit sa Diyos, ang ating panalangin, at ang ating pagsamba. Nakaupo ba dyan sa bahay mo ngayon? Magalak ka. Dahil habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Kristo, pinaghahanda ka niya ng kalalagyan. Purihin ang ating Panginoon. Pinalakas ang ating pananampalataya o pinapalakas ang ating pananampalataya, pinaghahanda tayo ng ating kalalagyan. Pangatlo, pinapalakas niya ang mga mananampalataya o pinalakas tayo ng pangako ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Sabi po dito, and if I go and prepare a place for you, I will come again
Nagbigay po ng pangako ang Panginoong Kristo, pagkatapos na ako ay makapaghanda na ng inyong kalalagyan, ako'y muling babalik. Purihin ang ating Panginoon. Alam po ninyo, babalik ang ating Panginoong Kristo. Nagbigay po siya ng mga sign, mga tanda, na siya ay malapit nang bumalik. Bantayan mo, kapatid. Tignan mo ang nangyayari sa kapaligiran mo. Nangyayari na yung mga tandang ibinigay ng Panginoong Kristo. Kung nangyayari na yung tanda, at totoo na nangyari, mangyayari ding totoo na muling babalik ang ating Panginoong Kristo. Kaya inaliw niya, pansamantala lang kayo dito sa lupa, ako'y muling babalik. At ang sabi niya, para tanggapin kayo. Amen? Praise the Lord. At kung saan ako, ay dumuon din naman kayo. Kaya mga tama yung sinabi ng Titus 2:13. Looking to that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Babalik po muli ang ating Panginoong Kristo. At sa pagbalik ng Panginoong Kristo, tayo ay sa Kanyang sasapiling sa Kanya magpakailan pa man. At pagbalik ni Kristo, wala na ang karamdaman mo. Pagbalik ni Kristo, wala na ang kapigatian mo. Pagbalik ni Kristo, wala na ang kahirapan mo. Ito ang ating dakilang pag-asa. Kaya nga inaliw niya sila. Ako'y muling paparito upang tanggapin ko kayo. At kung nasaan ako, ay doon din naman kayo. Amen? Nawawawatid na naaali tayo ng bagay na ito na ang Panginoong Kristo hindi na tayo iniwan basta-basta. Binigyan tayo ng comforter. Anong sabi dito, mga kapatid? Sa verse 26, but the comforter which the Holy Ghost, whom the Father will send you in my name, He will teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Nung inaaliw ng Panginoong Kristo, sabi niya, hindi ko kayo iwanang comfortless. Pag alis ko, I will pray to the Father that He will send another comforter, which is the Holy Spirit. Kaya nasa atin po ang banal na Espiritu. Nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Nalalapit na po ang pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung ano man ang kalagayan mo ngayon, huwag kang mag-alala. Mayroon pong isang tagapagligtas na muling babalik. At ililigtas tayo sa presensya ng kasalanan. Ngayon po kasi, we are saved. Tayo mamatay po tayo sa langit, pero nasa presensya pa rin tayo ng kasalanan. Pero pagbalik ni Kristo, wala na po ang kasalanan. Meron na pong katubusan o kaganapan sa ating mananampalataya. So, inaliw po ng Panginoong Kristo patungkol sa kanyang pagbalik ang mga mananampalataya. Una, pinalakas ang kanilang pananampalataya. Pinaghahanda ng kalalagyan. Pangako na ibinigay na siya ay muling babalik. Totoo po yan. Nangyayari na po yung mga sinyalis eh. Hindi yan mapapasinungalingan. At hindi po yan mababago. Ang Diyos ay kayang tumupad sa kanyang pangako. Marahil ako, pag nangako sa inyo, hindi ko matutupad. Pero ang Panginoon, mga kapatid, tutuparin po niya. Kaya magalak ka. Dahil mayroong isang Kristo na muling babalik para kunin tayo. At bigyan tayo ng tunay na dakilang pag-asa. Kaya ito po, mga kapatid. Panghuli, na makikita po natin
Sabi po dito, let not be troubled. You believe in God, believe also in me. Ito po mga kapatid. Pang-apat, paghamon. Paghamon ni Kristo sa iyo na mananampalataya, paghamon ni Kristo maging sa kanila na hindi mananampalataya. Hindi po dito nagpapaalala lang ang Panginoong Kristo o nakikiusap ang Panginoong Kristo o nagsasabi ang Panginoong Kristo, kundi siya po ay humahamon sa bawat isa sa atin. Believe! Believe! Manampalataya ka sa Ama at manampalataya ka rin sa akin. Kaya ito rin ang hamon ko sa inyo. Kanino ka mananampalataya? Kanino ka tatawag? Kay Kristo o sa tao? Alam po ninyo, ang tao pag namatay, wala na po yung alam. Hindi ka na napapakinggan yan, kahit sino pa yan. Kahit ako, pastor, tinawag ko ng Panginoon o sino man sa paglilingkod, pagkatapos ng kamatayan sa lupa, tapos na po ang ministry namin, wala na po. Hindi na kami binibigyan ng kapangyarihan mamagitan pa sa inyo para sa Panginoon. Isa na lang ang tagapamagitan, ang Panginoong Kristo. Kaya ito po ang hamon sa atin. Believe in God, believe also in me, sabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya mo bang ilagak, kapatid, ang lahat kay Kristo sa umagang ito? Kaya mo bang ipagtiwala lahat kay Kristo? Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5, sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Yan po ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Hinahamon kita. Ipagkatiwala mo kay Kristo ngayon ang lahat. Huwag mong isipin yung kakayanan mo, yung karunungan mo, o yung mga resources mo. Sabi ni Kristo, believe in God. Believe also in me. Kaya mo bang gawin yun? O kung ikaw hindi pa mananampalataya, mayroon kang ibang kapamaraanan para po sa iyong kaligtasan o katubusan ng iyong kasalanan, wala yan, mga kapatid. Ang hamon ni Kristo, believe in God, believe also in me. Walang makaparoroon kundi sa pamamagitan ko. Kailangan mo ang tagapagligtas, walang iba ang ating Panginoong Kristo. Huwag ka nang magtiwala sa iba. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Ilagak mo ang lahat kay Kristo. Ganun po niya hinamon ang mga mananampalataya. Pinalakas niya sa pamagitan ng hamon. Marami kayong daranasin. Marami kayong masasalubong. Marami kayong bagyo sa buhay na darating. Pero ito ang aking hamon sa inyo. Manampalataya kayo sa Diyos. Mananampalataya din kayo sa akin, sabi ng ating Panginoong Kristo. Kung may mga pagkakataon sa buhay mo, hindi mo na alam kung ano yung gagawin, tanggapin mo yung hamon. Manampalataya ka sa Diyos at manampalataya ka sa Panginoong Kristo. Kung ikaw ay hindi pa nakakita ng patutunguhan, hindi kayo namatay, o hindi ka nakatitiyak kung sasama ka pagbalik ni Kristo, tanggapin mo na yung hamon. Sumampalataya ka sa Diyos. Sumampalataya kay Kristo. At ang sabi ng 1:3:16, ang sino mang sa Kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito po mga kapatid, kung paano inaliw ni Kristo ang mga mananampalataya sa Kanyang pag-alis. Katulad din po nung inali niya ang kanyang mga disipulo sa kanyang pagkamatay, ang sabi, pagkaraan ng 3 araw, ako ay mabubuhay muli. At dito po, sabi niya, ako'y alis, pero ako'y babalik muli. Pero habang wala ako, huwag mag-alala ang inyong puso. Pinapalakas niya ang ating pananampalataya. Manalig ka sa Diyos. Paghahanda kita ng tahanan sa langit. Pangako ko sa iyo, ako'y muling babalik. Paghamon ko sa iyo, kanino ka sasampalataya? Sino ang tatawagan mo?
Nakakalungkot po ngayon mga kapatid, marami kung kani-kanino tumatawag. Yan po ang nakakalungkot. Isa lang po ang pwede natin tawagan. Isa lang po ang all-knowing God na alam niya kung ano nangyayari sa sanglibutan. Ang Panginoong Jesucristo po. Hindi po ang taong namatay na. Wala na pong alam yan sa pangyayari dito. Kaya hinahamon kita. Kanino ka tatawag? Kanino ka sasampalataya? Sa iba o sa ating Panginoon? Tayo mga mananampalataya na, nakakalungkot, nakilala na natin ating Panginoon Kristo, nagkaroon tayo ng katiyakan. Pero madalas nag-aalala tayo. Madalas nagugulumihanan tayo sa gantong kapanahunan. Kanino ka ba nagtitiwala? Sa sarili mo o sa Panginoong Jesucristo? Bakit hindi na mo alawin ang iyong sarili tulad ng pag-aliw ni Kristo sa mga mananampalataya? Amen? Huwag mong isipin kung anong kakainin, kung anong dadamitin mo. Mabigat ang iyong pasanin, ilagak mo kay Kristo at pasinin mo ang kanyang pasanin na lubhang napakagaan. Kaya sa ating pagtatapos, hindi po tayo kailanman pinababayaan ng ating Panginoon. Sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Kamusta ang iyong kalagayan ngayon? Kamusta yung pananampalataya mo ngayon? Bakit ang gawin mo dapat ilagak mo kay Kristo? Lumapit ka kay Kristo sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli Panginoon sa encouragement ng salita mo na ibinigay mo po sa amin, dakilang Diyos. Ngayon sa umagang ito, Panginoon, bilang tao, hindi po maaalis sa amin ang pag-aalala. Pero bilang mga anak mo, andiyan ka, Panginoon, na nangako at di kami dapat mag-alala. Salamat po, Panginoon. At habang kayo nakaupo dyan sa inyong mga tahanan, nakabikit at nananalangin, mga kapatid ko sa Panginoon, gaano ba kabigat ang pinapasan mo sa oras na ito? Manampalataya ka sa Diyos, manampalataya kay Kristo, ibigay mo kay Kristo. Ano ba ang kalagayan mo sa oras na ito? Meron ka bang paghihirap? O meron ka bang kapigatian sa umagang ito? Hindi yan pwedeng ikumpara doon sa tahanan natin sa langit na ipinangako ni Kristo. Palakasin mo ang iyong sarili ng mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kung meron man nakikinig sa amin ngayon, wala ka pang katiyakan kung makasasama ka pagbalik ni Kristo o katiyakan ng patutunguhan mo kapag ikay namatay. Ang hamon ni Kristo, manampalataya ka sa akin. At sino mang sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng katiyakan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, alawin natin ang ating sarili habang tayo ay naka-quarantine ng mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. At magpatuloy ka na ilagak mo ang buong puso mo. Trust in the Lord with all thine heart. At ito lamang mga kapatid ang makapagtatawid sa atin
sa anumang pagsubok. Dakilang Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa kapahayagan ng inyong salita sa oras na ito. Naway napalakas kami ng dakilang Diyos. Patawarin niyo po ko, Panginoon, na madalas kami po ay tumitingin sa material na bagay. Madalas, Panginoon, kami po ay nakatingin sa anumang nangyayari, Panginoon, sa kapaligiran namin. Pero nawa ngayong umagang ito, Panginoon, ituon namin, dakilang Diyos, ang aming paningin sa iyo lamang, dakilang Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo at sa mga tanda na ikaw ay malapit na dumating. Pinupuri ka namin, winawalhati ka namin, dakilang Diyos, sa pamagitan po lamang ng inyong anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, salamat po. Para po sa ating announcement, ay nag-extend po ang enhancement community quarantine ng hanggang April 30. Kaya po mag-extend din po yung ating guidelines na ibinigay. We will do the same until April 30. Hindi po mababago yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, madadagdagan po yung binabasa po natin na pahina o sitas ng banal na kasulatan, mga kapatid. At tuloy-tuloy pa rin po yung setup natin ng pagsamba po natin. Mamayang hapon ay house prayer meeting po sa inyong pamilya. Sabay-sabay po tayo, 6 o'clock. Manalangin kayo sa inyong pamiltahanan at mananalangin din naman kami dito. Ganon din po sa ating prayer meeting every Thursday, 6 p.m. din po. Mananalangin kayo sa inyong tahanan. Mananalangin din po kami dito. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. At muli, paalala, sumunod na lamang po tayo, mga kapatid, sa kautusan ng ating pamahalaan para po maging ligtas po tayo sa karamdamang COVID-19. So yan po ang magpatuloy na gagawin po natin. So wala pa rin tayong pagpupulong until April 30 at titignan pa rin po natin sa unang linggo ng Mayo kung kakaroon po tayo ng pagpupulong. Kaya po, kapatid, doblehin po natin yung ating pananampalataya, doblehin po natin yung ating panalangin sa ating Panginoon. At ako po'y nananabik na magkaroon na po tayo ng pananambahan. Yun lamang po. Magandang umaga sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God is my light and He is my salvation.